Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video guys, I want you to show the STK 150 and STK Co-Witness. So let's compare them kung ano yung difference between the two. So let's discuss first guys yung STK 100 Co-Witness. Yan. Yan. See? Ito yung STK Co-Witness. Trigger niya. Same goes pa rin, walang ambi-safety. Yan. And then, kaya siya natawag na co-witness kasi magkaiba yung rare site. I-compare natin yung STK 100 na regular, na version 2, tsaka itong STK 100 co-witness. Napansin nyo guys, yung rare site niya, medyo ito, flat. Ito, yan, medyo mataas siya. Yan. And then, same goes dito sa front side niya, yung front side niya, tingnan nyo, mas mataas din yung co-witness. Kaya siya tinatawag na co-witness. Kasi halimbawa, lagyan mo siya dito ng red dot, makikita pa nito yung rare site. Yan. Yan. O, diba? Taas. Yan. Unlike sa STK version 2, yan. Flat lang yung ano niya. Okay. Kasi halimbawa, lagyan mo to ng red dot, hindi na makikita yung rare site. Dito ka na mag-base sa red dot niya. Yan. And then, go to front site. Yan. So, ito version 2. So, ito yung co-witness. Yung size ng barrel niya, guys, is 4.5. So, caliber 9mm, STK co-witness. Ito yung bago ni Armscore din na STK. Yan. Parang level siya eh. Level lang niya yung rear side at front side niya. So, wala itong discount. Yan. STK 100 co-witness. Yan. Ang ganda na yung side niya, oh. Yan. Makita mo talaga dito yung rear side niya at front side niya. So, let's go for STK 150. So, ito yung STK 150, guys. Yan. Ang barrel size nito is 4 inches. Yan. Compact size yung ano niya, slide niya, but the number of rounds is 17 rounds. Etong STK co-witness natin guys is 17 rounds pa rin to ha. Same lang pa rin dito. Kaso yung different lang niya is yung barrel niya is 4 inches, ito 4.5 yung co-witness. So ito yung STK 150. Yan, maliit lang siya. Actually, pwede ito sa babae din. Maganda ito sa babae. Kasi napaka-handy lang din niya. Yan. Yan, maliit lang. Compare natin sa co-witness. Yan. Tingnan mo yung co-witness. Oh, yan. Medyo mahaba lang to siya kasi 4.5 eh. Yan. Same pa rin yung ano niya, rear sight and front sight. Yan. Same pa rin. Medyo mataas siya konti. Yan. Yung rear sight niya. And then, same pa rin. Ito dito guys, pwede siya lagyan ng flashlight. Baka may naano sa inyo kung anong purpose nito, yung railing niya. Pwede itong lagyan ng laser. Yung iba kasi magtatanong laser dito, pero wala kaming available na laser and flashlight. Maybe sa ibang store, baka meron silang stocks. Yan. So, yan. Ang number of rounds, same pa rin, 17 rounds. Yan. This is what you call STK 150. Yan. Maliit lang din yung size niya, 4.5. Yan. Rough. Very rough din siya. Yan. Ang maganda lang talaga dito sa STK guys is maganda yung ano niya, yung grip niya. Next time, i-vlog na naman natin yung mga requirements of LTAP para sa may mga hindi nakakaalam or walang idea kung paano mag-process. At least man lang, ma-prepare nyo na lahat yung mga documents before you go to any RCSU. Kasi usually kasi si RCSU, doon na lahat. Meron na kasing one-stop shop. Pero much better pa rin guys kung merong mga caravan. Alam mo, magtanong kayo, mag-apply kay RCSU, meron bang caravan sa lugar nyo or anything kasi sila yung nakakaalam. Yun. Di ba magaganda na ngayon January 12, pwede pa rin kayo mag-process ng LTAP. So kung ipaplan kayo by after gun ban, purchase kayo ng gun, much better you get LTAP first. LTAP is licensed to own and possess firearms. So kailangan natin yun muna makuha. Meron siyang mga requirements na medyo kailangan natin i-comply.
So, para after ng Ganban, pwede na kayo maka-purchase ng unit. So, yun lang guys. I hope you like my video. Don't forget to like, share, and subscribe. And abangan nyo yung mga upcoming videos ko. Thank you for the like and the share, guys. Bye!